buhay ang hakbang ng maisog. Mabuhay! Mabuhay si Atty. Vic! Atty. Vic for Senado! Atty. Vic sa Senado! Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon sa inyo. Yung mga nakasilong, alam ko mainit at kasing init ng inyong pagtanggap sa akin ngayong hapon. Nais kong pasalamatan muna si Atty. Irene, ang aking kumpanyera sa napakabuting pagpapakilala. Maraming salamat. At sa ating mga organizers nitong luksang bayan na ating ginagawa ngayon sa paggunita noong madilim na kasaysayan ng ating bayan that happened 52 years ago, September 21, 1972. At kayo, ako ay nagkakaisa at ako ay tumakbo rito sa inyo sa Cebu ngayong hapon kahit na po meron ding gagawing o ginagawang luksang bayan sa Maynila ngayon. Ako ho ay na-request na makapiling ninyo ngayong hapon, kaya dali-dali kagabi ay naghanap po kami ng flight papunta dito ngayong umaga at I am here with you today. I'm very honored with your request that I join you today. Mahalaga kasi sa amin, sa hakbang ng maisog, sa ating lahat, na malinaw kung ano ang ating mga ipinaglalaban at ano ang layunin at adhikain ng hakbang ng maisog. Kagaya po ng napaliwanag kanina briefly ni Atty. Irene, ang hakbang ng maisog is calling for transparency, accountability, peace, and security. Nananawagan sa isang pamahalaan, isang gobyerno, isang pamumuno na may pag-aninaw, may pananagutan, may kapayapaan, at may seguridad. Simulan po natin sa transparency. Way back when we were campaigning in 2022, even before 2021, ang direksyon ng kampanyang yun ay towards nation building, ay towards national unity, towards continuity. Subalit, 2 years pa lamang, less than, ang nasaksihan natin ay political persecution. Ang nasaksihan natin ay ang talamak na graft and corruption. Ang nasaksihan natin ay ang pagsasalaula, paglalapastangan sa karapatang pantao at higit sa lahat sa ating saligang batas. Kaya naririto, nababasa ninyo, defend the flag, protect the Constitution. Yan po yung mga nakalagay, Marcos resign. And they cannot fault us for doing what we're doing because this is within our constitutional right. Ang ating karapatang payapang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng ating saloobin at disgusto sa uri ng pamamalakad ng administrasyon ng kasalukuyang Pangulo si Bongbong Marcos. Atin po silang panagutin. Leadership and government and governance with transparency. Ang ating pong budget ngayong taon sa Pilipinas ay 5.7 trillion pesos. 5.7 trillion. At mahigit po sa 800 billion pesos na yan, hanggang 1.2 trillion pesos daw, ay napupunta sa hindi natin nalalaman. Doon sa tinatawag na pork barrel ng Pangulo, pork barrel ng mga mambabatas. Kaya nasa pang-siyam na buwan na tayo ng taong kasalukuyan. Papasok na po ang Oktubre pang-sampung buwan na. Subalit hindi nila sinasagot nasaan yung 800 billion pesos na unprogrammed appropriation na yan. Saan ninyo ginasta, saan ninyo ginamit yung 800 billion pesos na yan? Hanggang ngayon, sila ay nagdedebate na, nagde-deliberate na, nag-hearing na
ng budget for next year, 2025. Ang budget to for next year, hindi na 5.7 trillion pesos. Ito po ay 6.35 trillion pesos. Nagdedebate na sila doon, hindi pa nila sinasagot nasaan ang pera naming mga Pilipino. Hindi pa nila sinasagot saan nyo ginastos ang perang yan. Paano nyo ginastos at sino ang may malinaw na pananagutan sa perang yan. Sapagkat yan po ay hindi pera ng mga kongresista, hindi po yan pera ng mga senador, hindi po yan pera ni Bongbong Marcos. Yan po ay pera nating bawat Pilipino. Kaya po dapat kayo ay makialam. Kaya po kami naman sa Hakbang ng Maisog, ipinapaabot namin sa inyo, pilit pinasisimple at pinakaklaro ang mga malalalim na usapin na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Bukod dyan sa 800 billion pesos na yan, noong nakaraang State of the Nation Address, this was July 23 of this year, ipinida doon ni Pangulong Marcos na 5,500 flood control programs na raw ang nagawa na nila sa loob ng kanyang 2 taong panunungkulan pa lamang. 5,500 flood control programs. Subalit makalipas ang 2 araw, binayo ng bagyo ang malaking bahagi ng Luzon. Siguro inilan din kayo rito sa Visayas, yung bagyong Karina. Sinabayan pa yan ng habagat. Ano ho ang nangyari? Malaking bahagi ng Luzon nalubog po sa baha. Lagpas tao, lagpas bahay. Nasaan yung 5,500 flood control programs na yan? Bukod po dyan, 2 weeks ago or 3 weeks ago more or less, binisita na naman tayo ng isa na namang bagyo. If I'm not mistaken, si Bagyong Enteng, sinabayan na naman ng habagat. Baha na naman po ang kalakihang bahagi ng Metro Manila. At malaking bahagi rin ng Luzon, muli na namang binaha. Nasaan yung 5,500 flood control projects na yan? Hindi nila pwede sabihin ito ay fake news. Bakit? Ito ay inanunsyo mismo sa kanyang State of the Nation Address. Yung kanyang report sa taong bayan. Yung kanyang report sa ating mga Pilipino kung ano na ang kanyang nagawa sa loob ng 2 taong panunungkulan. Huwag ho ninyong tingnan lang yung 5,500 flood control programs. Lagyan po natin ng halaga para lalo ninyong maunawaan. Yung 5,500 flood control programs na inaangkin ng administrasyon ni Marcos na kanilang nagawa na upang bumuti ang ating pamumuhay at mawala ng baha. Yan ho ay nagkakahalaga ng 500 billion pesos na kanilang inubos sa loob ng 2 taon lamang. Importanteng nalalaman nyo ito dahil ang usaping ito ay tagos hanggang ating kaloob-looban, hanggang ating sikmura. Ninanakaw ang 800 billion pesos, nawawala ang 500 billion pesos. Meron na ba kayong mabiling murang bigas sa mga panahon ngayon? Ginagawa nilang political lahat. Bago magsona, sinabi nila lalabas na sa mga merkado ang 29 pesos kada kilong bigas. Tapos na ho ang SONA, 2 buwan nang nakalilipas. Meron ho ba kayong nabiling 29 pesos na kilong bigas sa mga palengke? Ang nakakaramdam ng hirap at pasakit ay ang mga ordinaryong Pilipinong kagaya ko, kagaya ninyo, kagaya nating lahat. Kaya tayo ay naririto sa luksang bayang ginagawa sapagkat ang problema 52 years ago, we still talk about it today. Ang problema nung 52 years ago, korupsyon, korupsyon, korupsyon. Ang problema ngayon, 52 years after, at yung junior na ang Pangulo, korupsyon, korupsyon, at higit na korupsyon pa rin. Hindi ba kayo nagsasawa?
Hindi ba kayo nagagalit? Kaya maging makasaysayan sana ang araw na ito sa atin lahat, hindi lamang dito sa Cebu, kundi sa bawat Pilipino saan mang bahagi ng mundo na nanunood at nakasubaybay sa iba't ibang social media platforms at mga vloggers na naririto at nakikisa ngayong hapon. Ngayong araw, sana'y magsimula na tayo ay magdeklara ng giyera laban sa korupsyon. Magdeklara tayo ng giyera laban sa mga corrupt na officials. Laban! Lalaban tayo! Huwag ho kayong makontento doon sa ipinapamahagi ng gobyernong ito ni Marcos administration sa ayuda. Alam ho ninyo, yung ayuda, mahalaga yan pag panahon ng kalamidad. May bagyo, may baha, may lindol, kung ano mang sakuna. Subalit ang ayuda ay hindi kailanman magiging economic policy at hindi dapat gawing pulisiya ng gobyerno. Dahil hindi kakayanin ng gobyerno mamigay lang ng mamigay ng pera kung wala naman itong sapat na buwis at revenue at pinagkakakitaan. Yung ayuda ho ay inaabuso nila at ginagamit lamang para bilhin ang inyong pagkatao. Para bilhin ang inyong boto. Tama. Para bilhin at tapakan ang inyong dignidad. Subalit, sino ba naman ho, ako o kami sa akbang ng maisog, pangunahan ang inyong desisyon? Kung kayo ho ay masaya na sa pagtanggap ng ayuda, sa pagpila sa napakahabang pila sa ilalim ng init ng araw, who are we in maisog na sabihin, huwag kayo makontento. Pero sa tingin ko naman, lahat tayo dito sa plasang ito, nung mula pagkabata hanggang ngayon, hindi natin pinangarap na paglaki natin, pagtanda natin, ang pangarap natin ay makapila at makatanggap sa ayuda mula sa pamahalaan. We all deserve a better life. We all deserve a better government. We all deserve a better governance. And that is why Hakbang ng Maisog is here to speak for you, to fight for you. Subalit, kinakailangan magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kinakailangan kayong manindigan at kinakailangan iparinig ninyo ang inyong tinig at hindi na pagpayag sa pagsasalaulang ginagawa ng gobyernong ito sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Yan po ang Hakbang ng Maisog na humihingi ng transparency. Tumungo naman po tayo sa accountability. Tinalapastangan po nila ang ating saligang batas. Sinubukan po nila, pinagtangkaan nilang gahasain. Hindi lamang ang kaba ng bayan na patuloy nilang ginagahasa. Sinubukan din po nilang gahasain at patuloy po nilang susubukang gahasain ang ating saligang batas sa pamamagitan ng Quad na People's Initiative tungo sa Peking Charter Change. Huwag po kayong pumayag. Ang aking mahigpit na pakiusap, atin po itong patuloy at sama-samang tutulan. Huwag ho kayong maniniwala na kinakailangang galawin ang konstitusyon para pumasok ang mga foreign investors at pumasok ang mga dayuhang mga ngalakal. Kahit po palitan ang ating saligang batas, for as long as we have an inept and corrupt government, hindi po papasok yung mga tunay na mga mamumuhunan na dayuhan. Hindi po sila papasok. At hanggat ang gobyerno ay patuloy sa kanilang warmongering, kinaladkad na po tayo sa bingit ng digmaan. Kalaban ng ating higante at superpower na kapitbahay na China, wala pong matinong isip na negosyante ang papasok sa Pilipinas. Sino ba namang mamumuhunan na may pinaghirapang kapital ang maglalagay ng kanyang pera sa isang bansa na nasa bingit ng digmaan laban sa isang superpower at nuclear armed na kapitbahay na ang tawag ay China? Wala pong papasok. Kaya po huwag kayong papayag na kanilang lapastanganin ang ating saligang batas dahil ang layunin lamang nila
ay mapanatili ang kanilang sarili, ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kaibigan sa pwesto, even beyond their legally mandated 6-year term. Huwag ho kayong pumayag. And we talk about the martial law years. Inoobserba natin itong luksang bayan. The dictator DNA runs very, very strong in the Marcos Romualdez clan, that they will do everything and they will utilize anything para lamang sila ay manatili sa kapangyarihan even beyond 2028. Huwag ho kayong pumayag. Never again! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! While hakbang ng mahisog is not calling for the overthrow of the Marcos administration. Because we know the Constitution. Kaya nga ang sinasabi natin, uphold, respect, and defend the Constitution. Kung matatapos niya, yung termino niya, di mabuti. Kung siya'y maglilingkod ng wasto, tapat, at may malasakit sa bansa, di mabuti. Subalit, you should not force your way into extending your term beyond 2028. Huwag ho tayong pumayag. Subalit yan ay magiging matagumpay lamang ang ating layuning yan kung tayo po ay magkakaisa, kayo po ay maninindigan at sasamang iparinig ang inyong nagkakaisang tinig na tama na, sobra na. Magdeklara na tayo ng gera laban sa korupsyon. BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Accountability. Alam ko din namang nakasubaybay kayo sa nangyayaring mga hearings diyan sa Kongreso. Isa sa pinakamainit na pinag-uusapan ay yung hearing tungkol sa budget ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas ni Vice President Inday Sara Duterte. Kini-question nila yung 4 billion more or less na fund ng Office of the Vice President. Maaring mali yung figure ko. Lahat sila pinagtutulungan si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit? Sapagkat nakikita nila na pagpatuloy yung ginagawa nilang paggagahasa sa pondo ng bayan, hindi na sila makakaulit pagdating ng 2028. Kaya kinakailangan nilang sirain at siraan hindi lamang si Vice President Inday Sara Duterte, kundi pati ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, bakit yung 500 billion pesos na nawawalang flood control funds hindi nila imbestigahan? Ang tanong, bakit sila nagbibingi-bingihan sa panawagan ng higit na nakararaming Pilipino na ilabas ng Kongreso kung saan ginamit yung 500 billion pesos na yan, saan saang distrito ng mga kongresista ilinagay, ano-anong probinsya ang nakinabang, syudad at munisipyo. Bakit hindi nila ilabas ang magkakanong halaga at higit sa lahat, sino-sino yung mga kontratistang nakinabang sa nawawalang 500 billion pesos na flood control funds? Atin silang panagutin. Sapagkat hindi pwedeng pag umulan na lamang, wala na po tayong peace of mind. Babaha, magliligpit, maglilinis, tatanggalin ang putik. Hindi pa nakaka-recover yung nabaha, another round of baha. Hindi po ito ang standard na uri ng pamumuhay. That's why we deserve more. That's why you deserve more. This is not the message that we imparted to many of you when we were campaigning. And that is nation building and unity. This is no longer nation building. This is a clear rape of public funds. This is a clear rape, a continuing rape
of public offers. At hindi tayo dapat pumayag. Kailangan tayong magdeklara ng giyera laban sa korupsyon upang tigilan at pigilan ang patuloy pa nilang panggagahasa sa pera nating mga Pilipino. Let's talk some more about accountability. Yung investigation nila ng Pogo, 4 na buwan na, dinaig na yung telenovela. Nagtago yung suspect, nakaalis ng bansa, nadakip, nahuli, iprinisinta sa Kongreso, ikinulong paulit-ulit sa iba't ibang lugar, nag-iimbestiga pa rin sila. Huwag ho kayong sasakay doon. Sa tagal nila nag-iimbestiga, hindi ba kayo nagtanong? Bakit hindi ninyo ilabas kung sino ang nagpalabas doon sa suspect sa bansa? Ibig mong sabihin, halos araw-araw nag-iimbestiga kayo, hindi nyo matunton kung sino nagpalabas sa bansa? Kay Alice Guo. They are all taking us for a ride. Ginagawa ho nilang mangmang ang bawat Pilipino. Hindi po tayo mga tanga. Hindi po tayo mga mangmang. At wag din ho kayong papayag. Imagine ninyo, nagtago na, nakaalis ng bansa, nadakip na ibalik dito. Naka-private plane pa. Pero, hindi nila mailabas, sinasabi yung may immigration of officials or officers na nakasabwat. Sino at nasaan yun? Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa rin kayo. Atras pa ho tayo ng kaunti. Yung binida nila, the biggest ever drug haul in the history of drug enforcement in the country, 40 billion pesos worth of drugs in Alitagtag, Batangas. Nasaan na yung nahuli? Ulitin ko, hindi po ako abogado ni Ginoong Apollo Quiboloy, hindi rin po ako miyembro ng KOJC. Pero makikita ninyo, yung isa, a clear case of political persecution. Samantalang ito, droga lang naman ito, 14 billion, and the amount did not come from me. It came from them. Sila nagbida-bida nito, the biggest drug haul in the history of drug enforcement in the Philippines. 14 billion pesos worth of drugs. I do not know if it's shabu, if it's cocaine, God knows what. But the point being, nasaan na yung taong inaresto daw nila? Nasaan na yung 14 billion worth na drogang yan? Ito ay nakakatakot sapagkat droga po ito. Wala pong dinulot na mabuti ang droga. And again, we go back to accountability. May lumabas na video, may lumabas na Senate investigation tungkol sa PIDEA leaks. Sumigaw ang napakaraming Pilipino calling for the President and all key officials of this administration to undergo a hair follicle drug test. A credible, transparent, and open hair follicle drug test. Wala rin hong nangyari. Ganito kakalos o kamanhid ang gobyernong ito. Kung wala kang tinatago, mano ba namang sumailalim ka sa isang open, fair, and credible hair follicle drug test? Hindi dahil tayo ay umuusig, hindi dahil tayo nagbibintang. Subalit, bilang ama ng bayan, bilang ama ng Republika ng Pilipinas, ikaw dapat ang nagsisilbing pinakamabuting ehemplo kung ano ang isang leader na may pananagutan, mayroong responsibilidad, at pamunuang may pag-aninaw. Kaya hindi na rin nakakagulat, nakaw dito, nakaw doon, korupsyon dito, korupsyon dyan. Huwag ho kayong papayag. And we go to other advocacies of Hakbang ng Maiso, which is peace and security.
Nakaladkad na po tayo sa bingit ng digmaan laban sa China. Hindi dahil gusto nating mga Pilipino ang digmaan. This is no longer the interest of the Filipino people. This administration is working for the interest of the Americans. Yung ating matagal na kaibigan at alyadong mga Amerikano. Tinulak tayo sa bingit ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Wala po tayong kapanapanalo sa labang ito. Not too economically. We are too weak militarily. We are too weak as a government to go against China. I am a Filipino. I'll die a Filipino. I love Filipinos. I love the Philippines. But this is not the way to go. Uubusin mo mga Pilipino. Remember, 80 years ago, World War II. Around 50-60 million Filipinos pa lamang ho noon. 1 milyong Pilipinong namatay. That was 80 years ago. But look, nasaan na ang Pilipinas ngayon, 80 years after? Mayaman na ba ang Pilipinas bilang bansa? Napag-iwanan tayo ng bansang Japan, ng Singapore, ng Hong Kong, yung mga kapitbahay natin. Tayo lugmok pa rin sa kahirapan. Bakit? Dahil sa korupsyon. Dahil sa pamunuang walang pag-aninaw at walang pananagutan. Subalit, kailangan na tayong kumilos. Hindi bukas, hindi ngayon, dapat kahapon pa rin. Otherwise, we might be too late. Kailangan tayong magbuklod-buklod. Iparinig natin sa Marcos administration yung ating mga disgusto sa kanyang maraming maling pulisiya, lalo pa itong napipintong gera laban sa China. I always say this in the many forums that I have attended. Maniwala ho kayo, mas mainam nang pigilan natin itong napipintong gera kesa tayo'y mag-rally araw-araw pag nagsimula na yung gerang yan. Dahil mahirap munang pahintuin. Tingnan ninyo yung Israel. Ang dami ng kalaban. Nagsimula laban sa Hamas. Ngayon halos lahat na nakapalibot at kapitbahay niya, kalaban na niya. They talk about peace, they talk about truce. Sure, certainly, absolutely, they must. But it will not stop. Look at Ukraine and Russia. Ang kalkulasyon ng Russia, 3 months, 4 months, tapos na. Ma-annex na nila yung Ukraine, tapos na yung digmaang yan kasi superpower din sila. 2 years na ho, ang digmaang yan. Mukhang hindi pa rin matitigil. Tayo na napakahina ng ating bansa militarily and economically, lalong hindi natin kakayanin. Pasyal ko lang kayo itong recent history. Nung tayo'y tinamaan ng pandemya yung COVID-19, dito sa Cebu, nagsara kayo ng probinsya. Bawal pumasok sa Cebu, except yung mga nasa Manilang naipit na uwi sa Cebu. COVID pa lang ho ito. COVID pa lang ito. Hindi natin alam paano natin gamutin yung mga tinamaan ng COVID. Hindi natin alam saan natin sila ilalagay dahil punong-puno na ang lahat ng ospital, pribado man o pampubliko. Hindi natin alam paano natin, how do we store or how do we manage yung napakaraming bangkay na dinadala sa iba't ibang morgue dahil puno na rin. COVID pa lang ho yan, hindi pa ho yan digmaan. Maniwala kayo, pag natuloy ang digmaan na yan, dahil ang gobyernong ito ay nagpapauto sa mga Amerikano, mas malaki ho ang problema natin. Hindi natin kayang makipagdigmaan kahit na kaninong bansa. Yes, we have to defend our territory. Ang atin ay atin. Subalit, ang pagdepensa ay hindi sa pamamagitan ng opensa patungo sa digmaan. We just simply cannot afford to engage in a full-blown armed conflict with China. And this, ladies and gentlemen, ang pakiusap ng akbang ng maisog sa inyo, huwag niyo pong baliwalain ang usaping ito. Pag nagkagera, kung ngayon nga walang gera, napipinto pa lang, may nabibili na ba kayo na murang bigas? Wala. Sa tingin kaya ninyo, pag ang gerang ito ay sumabog sa pagitan ng China at Pilipinas,
dadami ang supply ng bigas? Hindi. Sa tingin ba ninyo, mumura ang presyo per kilo ng bigas? Never. Kaya itong mga usaping ito, wag ho kayong matakot pag-usapan. Dahil hindi po ito malapit lang sa inyong sikmura. Ito po ay sikmura ng bawat Pilipino. Dahil hindi kayang pakainin ng gobyernong ito ang bawat isa sa ating mamamayan pag tayo ay sumabak sa isang digmaan laban sa China. So ang solusyon, tayo makipag-usap. Diplomatic talks with China. Bilateral yung pakikipag-usap sa pagitan ng Pilipinas at China lang. Huwag makikialam ang Amerikano. Dahil pag nagkagera po sa pagitan ng Pilipinas at China, in a matter of seconds, tatamaan po ang Luzon ng mga missile ng China. Hindi po aabot sa Amerika. Hindi po. Habang tayo po rito ay namamatayan, sila doon sa New York, halimbawa, patuloy lang ang buhay. Walang magbabago, kakain pa rin sila ng steak, mag-oopisina pa rin sila, yung mga anak nila, sige lang, ang pasok sa eskwela. Pero tayo, magkakaroon tayo, may mga kabataan dito ngayon, magkakaroon tayo ng henerasyon na mangmang o dili kaya'y salat sa kaalaman dahil magsasara ang mga paaralan. Normal po yon dahil gagawing evacuation center, gagawing temporary hospital, temporary shelter, but just the same, matitigil ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Kaya para kanino yung gerang yan? Hindi po para sa Pilipino yan. Hindi po para sa mga kabataan at darating pang salinlahi. Huwag po tayong magpagamit sa ating matagal ng alyadong Amerikano. Mababait po sila sa atin. Marami po akong kamag-anak, kaibigan, at pati mga kapatid na nasa Amerika. Mabuti ang Amerika, pero ibang usapan na pag kinakaladkad mo na ang ating bansa sa bingit ng digmaan laban sa China. Dahil pag sumiklab ang digmaan yan, maniwala kayo, hindi tayo tutulungan ng Amerika. Masyado tayong maliit para sa kanila, para pag-aksehan tayo ng kanilang mga resources. At nakatunayan, meron na pong siyam na US military bases dito sa Pilipinas nakakalat. Ngayon, meron din dito sa Cebu. Bawal po yan sa ating saligang batas. Andito na rin po yung kanilang mga mid-range missiles. Bawal din po yan sa ating saligang batas because these are nuclear capable. Malinaw sa ating saligang batas na bawal ang armas nuklear sa teritoryo sa mampanig ng Pilipinas. Subalit narito na ho sila. Kung matatandaan ho ninyo, year 1991, through our Senate then, sinipa ang US military bases. Ibinasura yung tratado at tinigil na yung US military bases. Subalit ngayon ay bumabalik at nandyan na. Siyam na US military bases. Libre po yon mga kababayan. Wala pong binabayad ang US government kada paggamit ng bases na yan. Libre yan. Bakit mo papagamit? Unang-una, bawal. Pangalawa, papagamit mo, libre pa. Gagawa na lang naman sila ng bawal sa ilalim ng ating batas. Di sana gumawa ka, siningil mo na lang at magkaroon pa ng pera para sa kaban ng bayan. So yun ho yung ating advocacy sa akbang na maisog, transparency, accountability, peace, and security. Atin pong singilin ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa napakaraming perang nawawala, pera ninyo, pera ko, pera ng bawat Pilipino. Nasaan yung 800 billion pesos na yan? Nasaan yung 500 billion pesos na flood control funds? Anong gagawin nila sa 90 billion pesos na PhilHealth funds na ibinababalik sa National Treasury? Kailangan po ito yung mga bagay na inyong iuwi sa inyong pamilya, iuwi sa inyong mga pamayanan, iuwi sa inyong iba't ibang civic organization pagkatapos ng pagtitipon natin ngayong hapon, at ito ay inyong pag-usapan. Sapagkat pagka meron na tayong informed citizenry,
mas mararamdaman po ng manhid na gobyerno ni Marcos na ayaw na ng tao sa korupsyon. Ayaw na ng tao sa political persecution. At ayaw ng Pilipinong lapastanganin, paglaruan at pagsamantalahan at gahasain ang ating saligang batas. Maraming salamat, mabuhay po kayo at magkaisa tayo, mabuhay ang hakbang ng maisog. Mabuhay! Mabuhay si Atty. Vic! Atty. Vic for Senado! Atty. Vic sa Senado!